Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang APT Package Management. So, paano mag-install at mag-update at mag-manage ng software ng Kali Linux. Yan yung gagawin natin. Kung bago ka pa lang sa ating channel, ang layunin natin ay matutunan ang cybersecurity at Linux mula sa pinaka-basic hanggang sa advanced sa paraang madaling maintindihan. Sa nakaraang episode, napag-aralan natin ang Linux services gamit ang System CTL. Ngayon naman ay aaralin natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng Linux administration. Ito ang APT Package Management. Halos lahat ng Linux administrator o network engineers at cybersecurity professional ay gumagamit nito araw-araw. Kaya kung gusto mong maging komportable sa Kali Linux, kailangan mong maintindihan ang APT. Ano ang APT? Una sa lahat, ano ba ang APT? Ang ibig sabihin ng APT ay Advanced Package Tool. Ito ang package manager ng Debian-based Linux distribution gaya ng Kali Linux, Ubuntu at Debian. Ang trabaho nito ay mag-install ng software, mag-update ng software, mag-remove ng software at mag-download ng package mula sa official repository. Sa totoong mundo, kung gumagamit kayo ng Android, meron tayong tinatawag na Google Play Store. Kung sa Windows naman, meron naman tayong Microsoft Store. Sa Linux, ang katumbas nito ay ang APT. Hindi nga lang graphical commands ang ginagamit natin. Ano naman ang package? Ang package ay software na pwede nating i-install. Halimbawa, Nmap, Wireshark, Netcat, BIM, Curl. So lahat ng ito ay tinatawag na package. So ano naman ang repository? Ang repository ay parang malaking online warehouse. Dito naka-store ang libu-libong Linux application. Kapag nag-install tayo gamit ang APT, dito niya kukunin ang software. Paano naman tayo mag-update ng APT? Okay, bago tayo mag-install o mag-update, magandang habit na gamitin muna ang sudo apt update. Type natin. Ang command na ito ay hindi nag-update ng software. Ina-update lamang nito ang listahan ng available packages. Ito ang isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ng mga beginner. Ang tanong, ano naman ang APT upgrade? Okay, pagkatapos natin mag-update, pwede naman natin gamitin ang sudo apt upgrade. Ito naman ang mismong nag-update ng installed ng package. Ito yung kanyang mga na-update sa mga packages. Okay? So maraming beginner ang nag-aakala na ang sudo apt update ay sapat na. So hindi po. Ang update ay in-update lamang ang package list. Ang sudo apt upgrade ay nag-update ng software. Tandaan ang dalawang command na ito. Okay? So ano naman ang apt search? Kung gusto natin maghanap ng software, gamitin natin ang apt search Kausay. Halimbawa, mag-search tayo. Makikita natin kung available ang packages. Kung gusto natin makita ang detalye ng package, gamitin natin ang apt show Kausay. Makikita natin ang package, version, priority, section, maintainer, installed size, 94 KB, dependence, and suggestion. Kaya yan yung mga nakikita natin dyan at iba pang mga impormasyon. So, paano naman ang paggamit ng installed package? Sa ating Kali Linux, naka-installed na ang Kausay. Subukan natin gamitin. Kausay Hello Kaalon. Makikita natin na matagumpay nating nagamit ang software bagamat simpleng halimbawa lamang ang Kausay. Pinapakita nito kung paano natin ma-verify na gumagana ang isang application pagkatapos itong ma-install. Common beginner mistake. Ano ba ang pagkakamali ng mga beginner? May gusto akong ibahagi na napakalagang lesson. So kanina, ginawa kong laboratory ito. So sinubukan kong alisin ang package Nmap. So napansin ko na gusto rin alisin ng system ang iba pang Kali Linux tools. So bakit? Ang tanong, dahil may package na magkakaugnay o magkaka-dependencies, kaya kapag gumamit kayo ng sudo apt remove, huwag basta-basta pindutin ang Y o yes.
Basahin muna ang listahan ng mga packages na maapektuhan. Ito ang magandang ugali ng isang Linux administration or administrator. So, paano naman natin gagamitin ang apt auto remove? So, may isa pang command na ginagamit sa Linux, ang sudo apt remove. Okay? So, ang command na ito ay ginagamit para alisin ang mga package na hindi na kailangan ng system. Pero tandaan, huwag basta-basta gamitin kung hindi nyo alam ang epekto nito. Basahin muna ang ipinapakitang informasyon bago ang confirm. Bago mag-install, mag-update, o mag-remove ng software, ugaliing basahin muna ang output ng terminal. Minsan sa isang maling pindot ng Y ay maaaring matanggal ng maraming packages. Interview question of the day. So ano ang pagkakaiba ng apt update at apt upgrade? Kung alam mo ang sagot, isulat mo sa comment section.